Panibagong araw, panibagong pag-asa. Welcome back sa ating Gintong Palad channel. Sa araw na yan mga ka-farmers, nasa bukid tayo. So, dito sabog palay na ang ating area. So, ayan na. Bago tayo magsabog palay, tips lang ito mga ka-farmers, mag-spray pa tayo ng kuhol dahil marami pong kuhol na nakabalandra dyan sa ating basakan. So, ayan mga ka-farmers, kitang-kita ninyo na, nag-spray tayo ng kuhol dahil makapal yung kuhol sa ating area. So mga ka-farmers, yung ating binhi ay masipag, no? Yan, no? Ang ganda ng tubo. So isang araw babad, isang araw din na tinakpan natin. So yan, ang ganda ng tubo na yan ay masipag. So yan, mag-uumpisa po kami magsabog palay. Kasama ko ang mga pamangkin at mga yan, yung director natin. Ayan sila, no? Yung mga ka-farmers, apat kami magsabog palay sa ating area. So maganda po yung preparation natin sa ating basakan dahil malaki-laki yung oras na Google natin dahil ito ay bakasyon, no? So ayan po mga ka-farmers, yan ang si Dato Aladin nag-umpisa sabog palay sa ating area. So yan mga ka-farmers, tip lang sa mga ka-farmers natin dyan, kung makapalang kuhol natin ay kinakailangan i-sprayan po natin bago natin sabugan ng palay dahil talagang maninira yan sa ating palay pagtubo niyan, lalo pag ngayon ay tag-ulan. Yan po yung ginamit natin na pamatay kuhol, yung baril. Mag-isa po yan. So isang sasi, 3 tangke ang timplada natin, no? So mabilisan lang po mga ka-farmers kapag ni-spray natin yan kasi nakakasakit po yan sa kuko, no? Na kailangan mabilis yung spray as long as tamaan yung mga kuhol dyan sa mga gilid ng pilapil natin. Pag tinamaan yan at maglabas sila, talagang poison sila, no? So abisa po yan, pamatay kuhol. Yan po yung nakikita nyo dyan, yung nahuli na palay ng ating director, no? Mataas na palay yan. Sobra 3 months na po yung palay na yan. So expected na harvest niyan mga ka-farmers is this end of July. So yan po mga ka-farmers, si Gintong Palad ay talagang pagod sa pag-prepare sa kanyang area dyan. Katatapos lang yan ng mag-spray ng kuhol. So makikita niyo mga ka-farmers, yung mga kuhol natin dyan ay labas na yung laman, no? Nakakiwi na, no? So yan mga ka-farmers, talagang binigyan natin ng oras na makatapos tayo ngayon, no? Kinakailangan matapos natin itong ating area na mabilis lang. 4 kami na magsabog palay sa ating area. Talagang mabilis lang yan. Hindi mag 30 minutes matatapos po yan. Kaway-kaway naman dyan mga ka-farmers. Kapag natin magsasaka, tayo ay babawi na naman. Kahit ilang beses pa tayo ma-failure sa ating area, talagang babawi at babawi pa rin tayo. Sayang naman kung hindi natin bigyan na ng oras yung ating sakahan, no? So we hope so na maging maganda yung ani natin. Sana wala namang darating na peste sa ating palayan. Yun si Dato Kenny, no? Yan yung mga bahay natin na sinisilungan tuwing tayo nagpapahinga. So malaking balon nito na dito tayo dito natin nilulubog yung mga binhi natin. Yan, malinis na malinis po yung ating area. Maganda yung pagka-marking. So yan mga ka-farmers, tayo ay tutulong sa ating
kasamahan na magsabog palay. Kaway-kaway dyan. Naulog pa tayo sa balot. Mga ka-farmers yan, no? Talagang ganyan talagang magsasaka. Yan, maglalagay po tayo ng biji sa ating lalagyan para tayo tulong sa ating kasamahan. So ito mga ka-farmers, remind ko lang sa inyo, ang ating bini ay masipag. Maganda po yung pagkalabas ng ugat. Maganda yung pagkababad natin. Ito mga ka-farmers, ang ating area is masalang po tayo sa tubig ulan. Isa ito sa mga problema natin dito sa ating area. Wala tayong irrigation, no? Sana po ay mabigyan ng pansin ng gobyerno, no? Yung mga farmers natin na mabigyan ng kaukulang pansin, no? Sa mga area na hindi pa irrigated yung area. Talagang umasa lang po sa tubig ulan. Ever since maliit pa, farmers pa yung tatay ko pa nung magsaka dito is talagang aasa lang tayo sa tubig ulan dito sa ating area. So yan mga ka-farmers, punta na tayo sa area kung saan doon tayo magsabog. So diyan sa unahan natin mga farmers, kapag tumataas yung tubig, talagang problema natin. Unang-una, blackbag. Pangalawa, daga. Talagang diyan sa area na yan. Pero itong aming area mga farmers is talagang hindi ito maabutan ng kahit gaano kalaki yung baha, na kahit gaano kalakas ang ulan, at hindi ito inabutan ng baha. Diyan lang sa unahan namin, diyan lang umaabot. Pero ang problema mga ka-farmers, kapag baha dyan, mataas yung tubig, yung mga peste talagang tumataas dito pumupunta sa ating area. Kaya yun ang nangyari sa una nating palay, na talagang nanapeste ng makapal na blackbag. Pangalawa is yung daga, hindi natin nasukpo. So yan mga ka-farmers, ang patapos na po yung area natin, no? So kinakailangan sa pagsabog palay mga ka-farmers is talaga ayusin talaga natin yan, dahil dyan nakasalalay yung gaano kaganda yung tubo ng ating palay. Nasa 80 kilos po yung binhi natin na ni-prepare natin dyan mga ka-farmers. So yan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating munting bahay, ang ating Gintong Palad channel. Maraming salamat at mabuhay ang farming.